Meron tayong laruan, mayroon din tayong kaldero. Yun, ngayon ang gagawin mo lang, pipili ka lang, laruan o kaldero. Laruan o kaldero? Mahulaan nyo ba kung anong pipiliin ng batang ito? Bye! Kamakailan lang, nag-trending ang video na ito na ipinost ni Denso Tambiahiro, isang community vlogger na ang misyon tumulong sa ibang tao. Magkano yan? 80 po. Sa video na ito, naispatan niya ang batang si Rexel na nagtitinda ng isda sa gilid ng kalsada. Ilang taon ka na? Ano po? 12 po. 12 years old? Opo. Nag-aaral ka ba hindi? Nag-aaral po. Nang matapos ang kwentuhan, Okay lang ba? Halika dito. Mayroon akong ano sa'yo. inapiling niya si Rexel kung ano ang mas gusto niyang iuwing regalo. O Rexel, mayroon tayong laruan, mayroon din tayong kaldero. Yun, ngayon ang gagawin mo lang, pipili ka lang, laruan o kaldero. Laking gulat niya nang imbes na pumili ng laruan para sa sarili, mas pinili niya ang Kardero po. video ng isang bata pinusuan. Imbes kasi na laruan, kaldero ang pinili niya. Ano kaya ang sorpresa nitong dala? Laruan o kaldero. Kardero po kasi po pag lulutuan ng ano po, kanin. Ganon. Bakit itong laruan? Ang ganda-ganda ng laruan, oh. Hindi ko po ginagamit. Yung laruan? Opo. Sige, Rexel, kunin mo tong kaldero. Ang hindi alam ni Rexel, ang kalderong ito Po. Sige, oh. Congrats, ha. Opo. Tingnan mo muna, baka may laman yan. may laman palang 3,000 piso. Salamat po. Salamat. Congrats, Rexel, sa'yo yan. Ang kaldero at ang perang regalo, gaano nga ba kaimportante para kay Rexel? Yan ang sama-sama nating aalamin dito sa Good News. 12 taong gulang na si Rexel at kasalukuyang grade 7 student. Kung ang ibang bata ng araw, pagka-uwi sa eskwelahan ay maglalaro, si Rexel, gawaing bahay agad ang diretsyo. Nagliligpit, nag-iigib ng tubig, at nagluluto. Si Rexel, mabait na bata. Minsan, sabi niya sa akin, Uncle, sandali lang, sabi niya. Bakit to? Anong gagawin mo eh? Magluluto ako at saka magulas pa ako. Marami pa ako kasi gagawin sa bahay, sabi niya. Kaya naman nang pinapili, imbis na laruan, ang gamit sa bahay na kaldero ang mas nangibabaw dahil ito raw ang magagamit ng kanyang pamilya. At simula na nga nang kanya itong nakuha, naging kasangganan niya ito sa kusina. Mas mahalaga po yung kaldero. Dahil po yung laruan, pag nalaro na po, masisira agad po. Yung kaldero? Ano po, hindi po masisira. Nagagamit pa po na paglulutuan. Pero hindi lang pala sa gawaing bahay maasahan si Rexel. Wala rin kasi siyang pagdadalawang isip na tumulong sa mga magulang sa pagbebenta ng isda. Pag halimbawa nandiyan na yung paninda namin, Mama, sasama akong magtinda. Samahan ko po kayo, sabi niya. Kasi kung minsan wala akong kasama. Araw-araw, humahango ng isda ang mga magulang ni Rexel sa kanilang supplier sa Dagupan, saka ibinebenta ito sa kanilang lugar. Salmon! 130 na lang, salmon! Ang kaso, minsan pati ang pag-aaral ni Rexel, apektado. Minsan po, hindi po ako pumapasok dahil po tinuturuan ko po si Mama at Papa ko po. Kalahati lang? Kalahati. Gusto raw kasi ni Rexel na makarami ng kita ng pera, hindi lang para sa mga pangangailangan sa bahay, Salamat po. kundi para pambili rin ng gamot ng kanyang kuya na may sakit at pabalik-balik na sa ospital. May UTI po siya, hemorrhage, tapos mababa po yung hemoglobin niya. Yung kapatid ko po may sakit. Kaya naman, ang tulong na ibinigay sa kanya ng vlogger na si Denso, sagot daw sa kanyang dasal. Yung araw na po yun, nangangailangan po si Mama ko ng pambili ng gamot ng kuya ko. Sobrang natuwa po ako dahil may pambili po kaming gamot. Kaya naman ang good news, ang perang ibinigay sa kanya ni Denso, dinagdagan pa nang siya'y balikan ito. At simula raw nang i-post at mag-viral ang kanyang video, mas marami pang good Samaritan mula pa sa ibang bansa ang nagpaabot ng pinansyal na tulong. Ang mga ito, ginamit nila pambili ng gamot at pambayad sa ospital ng kanyang kuya na si Rexon.
nagpapasalamat ako kay Kuya Denso dahil kung hindi niya po kami nakita, wala pong gamot si Kuya. At nagpapasalamat po rin ako sa mga tumulong at nagbigay ng mga perang pang pa-hospital. Ang sipag at pagmamahal sa pamilya, nakuha raw ni Rexel sa kanyang kuya. Siya po yung nag-ano po sa akin, yung nagpapatulog. Siya po yung dating bata pa ako, tinitimplahan po ako ng gatas. O siya po yung nag-alaga sa akin. Gusto ko po babawi sa kanya. Kaya naman ang hiling niya, gumaling na ang taong nagsilbing inspirasyon niya sa buhay. Sana po kuya, gumaling ka na. Kaya namimiss na kita para makauwi ka na dito, magpagaling ka. Para masaya ulit dito sa bahay. At para pandagdag tulong, may handog din ng good news kung saan hindi na niya kailangang pumili. Nariyan ang kaunting financial assistance para sa kanyang kapatid na si Rexon. Panimulang grocery package para magkaroon ng bagong negosyo. At mga gamit pang eskwela para kay Rexel at sa kanyang mga kapatid. Magagamit ko po sa pag-aaral po. Unang-una po nagpapasalamat po kami sa Panginoon kasi may tumulong na naman po ulit sa amin. Saka ito ay dagdag puhunan. Maraming salamat po sa good news. Maliit man kung siya'y titignan, si Rexel may malaking puso at pagmamahal naman para sa pamilya. Asal mo! At natitiyak namin na ang lahat ng iyong mga sakripisyo Salamat po! babalik sa iyo nang higit pa sa mga regalo.